Kamusta po ako si Dr. Mila de la Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada inilaan ko ang aking karera sa pag-specialize sa kalusugan ng kababaihan, lalo na para sa ating mga tumatahak sa ating senior years. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamapanganib na banta sa inyong pagkababae ay hindi cancer, hindi isang sakit na laging pinag-uusapan, kundi isang bagay na mas tahimik. Isang bagay na nangyayari sa loob mismo ng inyong katawan ngayon at malamang ay hindi ninyo ito mararamdaman hanggat huli na ang lahat. Mahigit 30 taon na akong espesyalista sa kalusugan ng kababaihan at nakatrabaho ko na ang libu-libong babae na may edad 60 pataas. Nakahawak na ako ng mga kamay ng pasyenteng umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil hiniling nila na sana ay nalaman nila ng mas maaga ng ilang dekada ang ibabahagi ko ngayon. Ang tunay na trahedya ay hindi ang mga problema sa pelvic health mismo. Ito ay ang katotohanang karamihan sa mga ito ay maaaring naiwasan. Tama po, naiwasan. Ngunit 8 sa 10 babae ang nalalaman lamang ang katotohanan matapos magsimula na ang pinsala. Bakit hindi natin ito pinag-uusapan? Bakit hindi ito itinuturo sa sandaling tumuntong tayo ng 50? Gagabayan ko kayo sa 7 makapangyarihan at suportado ng agham na mga sekreto tungkol sa pelvic health na nais malaman ng mas maaga ng mga nakatatandang kababaihan sa buong bansa. Mga sikretong maaaring maprotektahan ang inyong kalayaan, ang inyong dignidad at ang pinakapersonal na diwa ng inyong pagkababae. At siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang ika-7 sekreto ang siyang gumulat maging sa akin. Tinatawag ko itong ang tahimik na tagasira. At malamang ay apektado na kayo nito ngayon nang walang kahit isang sintomas. Bago tayo magpatuloy kung nakatutulong ito sa inyo, mangyaring i-click ang subscribe at itap ang bell icon. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang isa pang mahalagang aralin sa kalusugan na ginawa para mismo sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatago sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung mayroon kayong naisip na maaari kong pagbutihin, i-type ang 0. Binabasa ko ang bawat komento at ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na makatulong sa mas maraming kababaihan. Ngayon, simulan na natin ang 7 sekreto sa pelvic health na karapat-dapat malaman ng bawat nakatatandang babae dahil kung mas maaga ninyo itong mauunawaan, mas magkakaroon kayo ng kontrol sa inyong katawan, sa inyong kaginhawaan at sa inyong hinaharap. Sekreto 1. Hindi lang ito tungkol sa cancer, ito ay tungkol sa kalidad ng buhay. Kapag naririnig ng mga babae ang mga salitang pelvic health, madalas na diretso sa cancer ang kanilang isipan. At habang seryoso ang mga gynecological cancer, hindi ito ang pinakaagarang alalahanin para sa karamihan ng mga babae sa kanilang 60s, 70s o kahit 80s. Sa katunayan, ang pinakakaraniwang banta na tahimik na nag-aabang ay hindi nakamamatay, ngunit ito ay nakapagpapabago ng buhay. Nakita ko na itong nakawan ka ng tulog, guluhin ang iyong paglalakbay, patayin ang init ng pagsasama, at wasakin ang kumpiyansa ng isang babae. At ang nakakalungkot, nangyayari ito ng napakabagal at tahimik, kaya't hindi namamalayan ng karamihan sa mga babae hanggang sa sila'y lubog na sa problema. May mga pasyente akong pumupunta sa aking klinika sa Maynila na pagod dahil sa paggising ng 5 o 6 na beses sa gabi para lang umihi. Sabi ng ilan sa kanila, hindi na nila matandaan kung kailan sila huling tumawa ng malakas umubo o bumahing nang hindi tumatagas ang ihi. Inamin naman ng iba na sinimulan na nilang planuhin ang kanilang mga lakad. Depende sa lokasyon ng mga banyo, iniiwasan ang mahahabang biyahe, nilalaktawan ang mga lakad kasama ang mga kaibigan o tinatanggihan pa ang mga date dahil sa takot na mapahiya sa isang aksidente. Hindi ito mga hiwalay na kwento. Ito ang pang-araw-araw na katotohanan
Para sa milyon-milyong nakatatandang kababaihan sa Pilipinas, ang tunay na issue ay ang pelvic floor dysfunction o panghihina ng pelvic floor. Hindi ito cancer, ngunit ang epekto nito ay parang kasing lala. Habang humihina ang mga kalamnan ng pelvic floor dahil sa edad, madalas dahil sa panganganak at mga pagbabago sa hormone, nahihirapan itong suportahan ang pantog at iba pang organo. Maaari itong mauwi sa urinary incontinence, pagtagas ng ihi kapag tumatawa o umuubo, o isang palaging pakiramdam na kailangang umalis kahit na hindi puno ang iyong pantog. At habang ang mga sintomas na ito ay maaaring mukhang maliit sa tingin ng iba, alam ng sino mang babaeng nakaranas nito kung gaano nito kayang sirain ang kalidad ng iyong buhay. Ang masama pa, ipinapalagay ng karamihan sa mga kababaihan na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda o pagkakaroon ng mga anak. Kaya't hindi nila ito pinag-uusapan. Hindi sila nagtatanong. Tinatanggap na lang nila ito at sinusubukang magtiis ng tahimik. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng sikretong ito. Kung mas maaga mong makikilala na ang mga issue sa pelvic ay tungkol sa pamumuhay, nang lubos hindi lamang sa pag-iwas sa sakit, mas mabilis kang makakakilos at mas maraming buhay ang mapapanatili mo. Nakikita ninyo, hindi lang ito tungkol sa pamamahala ng mga sintomas. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kalayaan, sa inyong tulog, sa inyong kapayapaan ng isip at sa inyong kakayahang mag-enjoy sa buhay nang walang takot o kahihiyan. Sa aking 3 taon sa pagsasanay, nakita ko ang mga kababaihan na bumalik sa buhay, hindi dahil sa paggaling sa isang malubhang sakit, kundi sa wakas ay naayos ang kanilang kalusugan sa pelvic. Sinabi sa akin ng isang babae na pagkatapos lamang ng ilang buwan ng mga partikular na pagbabago, pakiramdam niya ay bumalik ang same taon ng kanyang buhay. Nakakalakad na siya ng malayo, nakikipaglaro sa kanyang mga apo at tumatawa muli ng walang alinlangan. Iyon ang tunay na kalusugan, hindi lamang ang mabuhay, kundi ang umunlad. At narito ang katotohanang maaaring ikagulat ninyo. Ang tunay na pinsala ay hindi dulot ng mga sintomas mismo. Ito ay dulot ng sobrang tagal ng paghihintay bago ito tugunan. Ang mahinang pelvic floor ay maaaring humantong sa pelvic organ prolapse, pabalik-balik na impeksyon at maraming iba pang mga issue kung hindi magagamot. Ngunit kung maagapan ng maaga at mahawakan ng matalino, karamihan dito ay maiiwasan o kahit papaano mapapamahalaan ng walang operasyon. Kaya't huwag nang hintaying lumala pa. Huwag hayaang pigilan kayo ng hiya, pride o maling impormasyon. Kung napansin ninyo ang mga pagbabago sa inyong pag-ihi, sa inyong kumpiyansa o sa pakiramdam, diyan sa ibaba, ngayon na ang panahon para bigyang pansin ito. Dahil kahit gaano pa kamulat ang sikretong ito, ang susunod ay maaaring mas nakakagulat. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga babae na tumatanda na ang kanilang pelvic floor kahit na pakiramdam nila ay ayos lang sila. At ang tunay na countdown ay nagsisimula bago pa man lumitaw ang mga sintomas. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong nandito kayo at kumikilos. Ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na mahalagang katotohanan. Sekreto number 2. Nagsisimulang tumatanda ang inyong pelvic floor bago nyo pa. Ito maramdaman isa sa mga pinakamapanganib na paniniwala na nakaharap ko sa aking mga dekada bilang isang doktor ay ito. Kung ayos lang ang pakiramdam ko, tiyak na ayos lang ako. Sa kasamaang palad ang kaisipang iyan ay nagtulak sa napakaraming mabubuting babae diretso sa mga problemang maiiwasan sana, lalo na pagdating sa pelvic floor. Nakikita ninyo ang pelvic floor ay hindi naghihintay hanggang sa pagre-retiro bago magsimulang tumanda. Sa katunayan, para sa maraming babae, ang pundasyon para sa mga problema sa hinaharap ay nabubuo sa panahon ng pagbubuntis at panganganak o nagsisimulang magbago sa panahon ng perimenopause sa kanilang 40s.
Ngunit dahil ang mga sintomas ay madalas na nananatiling tahimik sa loob ng maraming taon, ipinapalagay ng mga kababaihan na normal ang lahat hanggang sa bigla na lang hindi na. Pagdating ng isang babae sa kanyang 60s, meron ng mahigit 40% na tsansa na nakakaranas na siya ng isang uri ng hindi mapigilang paghihi. Ang numerong iyon ay patuloy na tumataas sa bawat dekada. Ngunit narito ang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan. Ang proseso ay nagsisimula ilang dekada ng mas maaga. Ito ay mabagal, unti-unti, at karamihan sa panghihina ay nangyayari bago pa man lumitaw ang anumang kapansin-pansing babala. Isipin ninyo ang inyong pelvic floor na parang pundasyon ng isang bahay. Hindi ninyo ito nakikita at sa una wala kayong napapansing problema. Ngunit ang maliliit na pagbabago, maliliit na bitak at mga tao ng pagbuhat ng bigat ay dahan-dahang nag-iiwan ng epekto. Isang araw mapapansin ninyo ang isang pinto na hindi nagsasara ng maayos, tapos isang bitak sa pader, at sa oras na tumawag kayo ng espesyalista, malalaman ninyong matagal nang may kompromiso ang pundasyon. Ganyan mismo gumagana ang pagtanda ng pelvic floor. Sa oras na pilitin nito ang inyong atensyon, ito ay matagal nang umuusad sa likod ng mga eksena. Kaya ano ang nagiging sanhi ng tahimik na pagtanda na ito? Isang halo ng mga bagay, panganganak, mga pagbabago sa hormone, pagkatapos ng menopause, malalang pag-ubo, sobrang timbang at maging ang genetics. Ang lahat ng maliliit na salik na ito ay naiipon sa paglipas ng panahon, dahan-dahang binabago ang dati ninyong matibay na sistema ng suporta sa pelvic floor upang maging sanhi ng pagtagas presyon at emosyonal na pagkadismaya. At dahil walang sakit sa simula, bihirang matugunan. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng maagang kamalayan. Dahil sa sandaling maunawaan ninyo na ang orasan ng inyong pelvic floor ay nagsisimula ng tumakbo bago pa man ang inyong unang pagtagas, maaari kayong gumawa ng mga pagbabago na talagang nagpapabagal sa proseso ng pagtanda o sa ilang kaso ay nakakatulong pa na baligtarin ito. Ang maliliit na pagbabago, tulad ng mga tiyak na ehersisyo na higit pa sa Kegels, mas matalinong paraan ng pagkilos at tamang nutrisyon ay malaki ang maitutulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan at pagprotekta sa pelvic floor mula sa karagdagang pagkasira. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, hindi mo maaaring hintayin na tumulo ang bubong bago mo alagaan ang iyong bahay. Linisin mo ang alulod bago umapaw ang tubig. Suriin mo ang pundasyon bago ito magkabitak. Ang inyong pelvic floor ay nararapat sa parehong uri ng pag-iingat. At dahil lang sa wala kayong nararamdamang mali ngayon, ay hindi nangangahulugang hindi humihingi ng atensyon ang inyong katawan. Nakakita na ako ng mga babae sa kanilang maagang 60s na gumawa ng simpleng proaktibong hakbang. Pag-aaral ng tamang paggamit ng core pagkain ng mas maraming fiber para maiwasan ang pag-iri pagdaragdag ng mga tiyak na ehersisyong pampalakas. At nag-ulat hindi lamang ng mas kaunting problema sa pantog, kundi pati na rin ng mas malakas na core, mas kaunting sakit sa likod at mas magandang postura. Iyan ang kagandahan ng pag-iwas. Hindi lang ito pumipigil sa isang problema. Pinapabuti nito ang buong sistema. Ngunit habang mas matagal kayong naghihintay, mas kakaunti ang inyong mga opsyon. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na maunawaan ang pangalawang sikretong ito. Mas malawak ang inyong pagkakataong kumilos kapag nagsimula kayo ng maaga. At kung nararamdaman na ninyo ang mga epekto, huwag mag-alala. Ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa pangangalaga, anuman ang inyong edad. Hindi pa huli ang lahat para simulan ng pagtrato sa inyong pelvic floor na parang mahalaga ito. Ngayon maaaring iniisip ninyo, kakatapos ko lang ng aking taunang pagsusuri at normal ang aking pap smear kaya ligtas na ako. Ngunit dito nagiging komplikado ang pangatlong sekreto dahil ang regular na check-up na yon ay hindi ang safety net na inaakala ninyo.
Sa katunayan, maaaring mas nililigaw kayo nito kaysa sa nakakatulong. Sekreto number 3. Ang isang normal na pap smear ay hindi sapat at minsan ay nakalilito. Sa paglipas ng mga taon, ang taunang gynecological exam at pap smear ay naging pamantayan para sa health screening ng kababaihan. Inirerekomenda ito ng mga doktor. Ginagawa natin ito. At para sa maraming babae, nag-aalok ito ng pakiramdam ng seguridad. Isang ulat na nagsasabi sa kanila kung ligtas sila o nasa panganib. Ngunit narito ang masakit na katotohanan na iilan lamang na kababaihan ang sinasabihan. Ang pag-asa lamang sa isang regular na pelvic exam o pap test ay maaaring magbigay sa inyo ng mapanganib na maling kumpiyansa. Ang mga pagsusuring iyon ay idinisenyo upang suriin ang cervical cancer at ang kalusugan ng matris at obaryo. Gayunpaman, hindi nila karaniwang sinusuri ang lakas, paggana o koordinasyon ng inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Sa madaling salita, ang isang normal na pagsusuri ay hindi ginagarantiyahan na malusog ang inyong pelvic floor. Ito ay isang piraso lamang ng isang mas malaking puzzle. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakakita ng mga pasyente na pumasok sa aking opisina na kadarating lang sinabihan na mukhang maganda ang lahat sa kanilang taunang check-up, ngunit lihim silang nagdurusa. Tumatagas ang kanilang ihi, nakakaramdam ng bigat o pagbo o pag-umbok sa ibaba at iniiwasan ang mga aktibidad na kanilang mahal. Binaliwala nila ang kanilang sariling mga sintomas sa loob ng maraming taon dahil maayos ang kanilang mga check-up. Hindi na pagtatanto na ang kanilang discomfort at bumababang kalidad ng buhay ay mga senyales ng tunay na problema sa pelvic floor. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang konteksto. Ang isang regular na pagsusuri ay hindi kailanman maaring palitan ang isang buong pag-unawa sa inyong katawan. Ano ang inyong mga sintomas? Tumatagas ba ang ihi ninyo kapag umuubo? O nag-ehersisyo, nakakaramdam ba kayo ng biglaang desperadong pagnanais na umihi? Kailangan ba ninyong bumangon ng maraming beses sa gabi? Ito ang mga tanong na mahalaga, ngunit madalas na hindi napapansin kapag masyadong binibigyan ng bigat ang isang resulta ng pagsusuri. Minsan ay may pasyente ako, tawagin natin siyang Carla, isang aktibong 50 taong gulang. Laging perpekto ang kanyang taunang pagsusuri, ngunit tinalikuran niya ang kanyang grupo sa tennis dahil tumatagas ang ihi niya tuwing tumatakbo para sa isang shot. Ang isang mas malalim na pagsusuri ay nagsiwalat na meron siyang malaking stress incontinence mula sa mahinang mga kalamnan sa pelvic. Hindi cancer, ngunit lubhang nakakagambala pa rin. Kung umasa kami sa kanyang regular na pagsusuri lamang, hindi namin ito mapapansin. Sa halip na tukoy namin ito, sinimulan siya sa isang pelvic floor physical therapy program at tinulungan siyang makabalik sa court. Ang aral dito ay hindi na walang silbi ang mga pap smear at taunang pagsusuri. Mahalagang mga kasangkapan ng mga ito kapag ginamit sa tamang paraan, ngunit hindi sila dapat maging tanging gabay sa inyong mga desisyon. Tinitingnan ng isang matalinong doktor ang buong larawan, ang inyong kasaysayan, ang inyong mga gawi, ang inyong mga sintomas, at ang inyong mga resulta ng pagsusuri. Ngunit sa balanse, isipin ninyo ang inyong taunang pagsusuri bilang isang home inspection na tanging ang mga kable at tubo lang ang sinusuri. Maaaring hindi nito mapansin ang isang bitak sa pundasyon. Kailangan ninyong mag-imbestiga bago ipagpalagay na perpektong matibay ang bahay. Kaya kung mayroon kayong malinis na bill of health, ngunit pakiramdam pa rin ninyo ay may mali, huwag hayaang iyon ang maging katapusan ng usapan. Bigyang pansin ang inyong katawan. Pansinin ang mga pagbabago. Magtiwala sa inyong kutob at kung may kakaiba kayong nararamdaman, huwag matakot na magsalita. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa isang one-size-fits-all na sagot. At kung pag-uusapan natin ang mga natatanging sagot, mayroong isang bagay na mas nakakagulat
na ngayon palang lubusang nauunawaan ng agham. Ang kalusugan ng inyong tiyan at ang inyong pelvic floor ay konektado sa mga paraang hindi natin inakala. Ang mga bakterya na naninirahan sa inyong digestive system ay maaring nakakaimpluwensya sa kalusugan ng inyong pelvic floor ngayon mismo. Kung nanonood pa rin kayo at tumatagos ito sa inyo, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para malaman kung kasama ko pa rin kayo. Magpatuloy na tayo ngayon sa ika-4 na mahalagang pananaw. Sekreto North 4, ang inyong tiyan at pelvic floor ay lihim na magkakaugnay. Kapag pinag-uusapan natin ang pelvic health, karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman nag-iisip na tingnan ang kanilang panunaw. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa pinakamalaking impluwensya sa inyong pelvic floor ay hindi ang inyong edad, mga nakaraang pagbubuntis, o kahit ang inyong mga antas ng hormone, ito ay ang inyong tiyan o bituka. Oo, ang estado ng inyong digestive system ay maaring tahimik na nakakaapekto sa inyong pelvic floor sa mga paraan na maaring sumuporta sa paggaling o magpalala ng problema. At habang mas marami tayong natututunan tungkol sa koneksyon na ito, lalo itong nagiging malinaw. Ang mas malusog na tiyan ay maaring mga hulugan ng mas malusog na pelvic floor. Ganito ito gumagana. Ang palagiang constipation o pagtitibi ay isang malaking kalaban ng pelvic floor. Kapag palagi kayong kailangang umire, para dumumi naglalagay ito ng napakalaking paulit-ulit na presyon sa mga kalamnan ng pelvic floor at sa mga connective tissue na sumusuporta sa inyong pantog at matris. Sa paglipas ng panahon, ang pagiring ito ay maaaring magpahina sa mga kalamnan mag-unat sa mga tissue at magpalala sa parehong incontinence at pelvic organ prolapse. Ngunit mas malalim pa ang koneksyon. Sa loob ng inyong digestive tract ay isang malawak na ekosistema na tinatawag na gut microbiome. Kapag nawala ito sa balanse dahil sa masamang dieta, processed food, asukal, stress o antibiotics, maaari itong humantong sa systemic inflammation o pamamaga sa buong katawan. Ang pamamagang ito ay hindi lamang nananatili sa inyong tiyan. Nagpapadala ito ng mga alon sa buong katawan ninyo. Kapag namamaga ang inyong tiyan, maaari nitong pahinain ang kakayahan ng inyong katawan na bumuo at mag-ayos ng mga tissue, kabilang ang collagen at elastin na nagbibigay sa inyong pelvic floor ng lakas at pagkalastiko. Para sa mga tumatandang kababaihan na ang mga tissue ay mahina na dahil sa mga pagbabago sa hormone, ang dagdag na stress mula sa pamamaga ay maaaring maging sanhi ng pelvic discomfort at dysfunction. Nakita ko na itong nangyari mismo. Isang babae ang dumating na may lumalalang pagtagas ng pantog at pakiramdam ng bigat sa pelvic, ngunit matatag ang kanyang mga antas ng hormone. Sa unang tingin, walang mukhang abnormal. Pagkatapos ay nagsimula kaming magtanong tungkol sa kanyang panunaw, pag-bloated, pagtitibi hindi regular na pagdumi. 9 sa 10 beses, merong kwento doon. Nagtrabaho kami sa paglilinis ng kanyang dieta, pagpapakilala ng mga pagkaing mayaman sa fiber at probiotics, at pagtiyak na sapat ang kanyang inom ng tubig. At sa paglipas ng panahon, nagsimulang gumaan ang mga sintomas sa pelvic. Hindi ito nangyayari magdamag, ngunit ang pagbuti ay totoo at pangmatagalan dahil tinutugunan namin ang isang ugat na sanhi. Hindi ito mahika, ito ay biology. Ang inyong tiyan at ang inyong pelvic floor ay konektado sa pamamagitan ng tinatawag na gut-pelvic axis. Ang palagiang pagiri at systemic inflammation ay naglalagay ng direkta at hindi direktang stress sa maselang bahaging ito. Ito ang dahilan kung bakit ang isang dieta na mayaman sa fiber mula sa mga gulay, prutas at whole grains ay hindi lamang mabuti para sa inyong puso. Ito ay mahalaga rin para sa inyong pelvic floor. Ang sinasabi nito sa atin ay makapangyarihan. Ang inyong pelvic health ay hindi lamang nasa inyong kasaysayan. Ito ay nasa inyong mga kamay. Ang mga pagpipili ang ginagawa ninyo sa hapagkainan ang kalidad ng pagkaing
inilalagay ninyo sa inyong katawan at ang pangangalagang ibinibigay ninyo sa inyong tiyan ay lahat ay maaring magkaroon ng nasusukat na epekto sa kung paano gumagana ang inyong pelvic floor at kung ano ang nararamdaman ninyo sa araw-araw. Kaya kung nakatuon lamang kayo sa inyong mga sintomas sa pag-ihi maaring oras na para palawakin ang inyong pananaw at tingnan ng mas malalim ang inyong digestive health. Minsan ang pinagmulan ng problema ay nasa lugar na hindi ninyo inaasahan. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang mga problemang hindi napapansin, merong isang modernong ugali na sumisira sa mas maraming pelvic floor kaysa sa ating inaakala at wala itong kinalaman sa kung ano ang inyong kinakain o iniinom. Ito ay isang bagay na ginagawa nating lahat ng labis, lalo na habang tumatanda tayo at maaring pinapahina nito ang inyong suporta sa pelvic araw-araw nang hindi ninyo namamalayan. Sekreto mamasabi, ang pag-upo ay ang bagong paninigarilyo para sa inyong pelvic floor. Kapag iniisip ng karamihan sa mga kababaihan ng pelvic health, naiisip nila ang mga Kegel exercise marahil kahit na operasyon. Ngunit halos walang nag-iisip tungkol sa silyang kanilang inuupuan. At gayunpaman, isa sa pinakakaraniwang tahimik na banta sa tumatandang pelvic floor ay walang kinalaman sa genetics o hormones. Ito ay ang hindi pagiging aktibo. Mas partikular ito ay ang pag-upo. Isang bagay na ginagawa nating lahat, madalas nang hindi nag-iisip. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang sobrang pag-upo ay maaaring dahan-dahang nagpapahina sa inyong pelvic floor, sinisip-sip ang sigla nito, at tahimik na nagpapalala sa inyong mga sintomas sa paglipas ng panahon. Mukhang dramatiko, ngunit nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit. Isang babae ang nagretiro sa edad na 65. Nagbago ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa halip na nakatayo sa maghapon, nagsimula siyang gumugol ng mahabang oras sa sofa, sa mesa sa kusina o sa harap ng telebisyon. Ang dating paminsan-minsang pagtagas ay naging madalas na problema. Ang pakiramdam ng bigat sa pelvic ay lumalala sa pagtatapos ng araw. Isinisisi niya ito sa edad, ngunit sa katotohanan ito ay isang bagay na mas simple kakulangan ng suporta at masamang postura. Ang inyong pelvic floor ay hindi gumagana ng mag-isa. Bahagi ito ng isang team na kinabibilangan ng inyong malalalim na core muscles, inyong diaphragm, at inyong mga glutes kalamnan sa puwit. Kapag nakaupo kayo ng matagal, lalo na kung may masamang kuba na postura ang inyong mga glutes at core muscles ay namamatay. Nagiging mahina at tamad sila. Pinipilit nito ang pelvic floor na akuin ang mas maraming bigat kaysa sa idinisenyo para dito. Bukod dito, ang pagiging kuba ay naglalagay ng pababang presyon sa inyong mga pelvic organ na nagdaragdag sa bigat sa isang mahina ng sistema ng suporta. Ngunit ang katawan ay hindi ang kalaban. Ang problema ay kung paano natin ito ginagamit o hindi ginagamit. At ang solusyon sa kabutihang palad ay hindi nangangailangan ng matinding ehersisyo o membership sa gym. Ang simpleng pagtayo at paggalaw sa loob ng ilang minuto, bawat oras ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba. Ang magaan na pag-unat, maikling paglalakad at pagtuon sa pag-upo ng tuwid ay maaaring muling buhayin ang inyong core at glute muscles na nag-aalis ng presyon sa inyong pelvic floor. Meron akong mga pasyente sa kanilang 70s na naibalik ang mga taon ng discomfort sa pamamagitan lamang ng pagbuo ng maliliit pare-parehong paggalaw sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngayon may ilang kababaihan na tumututol sa ideyang ito. Sinasabi nila, "Dok, pinaghirapan ko na ang aking pahinga. Retirado na ako." At totoo iyon. Karapat-dapat kayong magpahinga. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng pagpapahinga at pananatiling hindi aktibo. Ang paggalaw ay gamot, lalo na para sa pelvic floor. Pinapaalalahanan nito ang inyong core muscles na gawin ang kanilang trabaho. Kapag masyado kayong matagal na nakaupo, para kayong humihiling sa isang manlalaro
sa isang koponan na gawin ang lahat ng trabaho habang ang iba ay nakaupo sa bench. Ang pagtayo, kahit sandali lang ay nagbibigay ng senyales sa inyong katawan na bumalik sa balanse. Minsan ay nagtrabaho ako sa isang pasyenteng nagngangalang Francia. Siya ay sa tempo sa dumalusog ang timbang walang malalaking problemang medikal, ngunit nahihirapan sa madalas na pag-ihi at bigat sa pelvic. Matapos suriin ang kanyang pamumuhay, napagtanto namin na halos 10 oras siyang nakaupo sa isang araw nagbabasa, nanonood ng TV at gumagawa ng crafts. Gumawa kami ng isang simpleng plano, maglakad ng 5 minuto, bawat oras gawin ang ilang pag-unat habang nakatayo sa umaga at gabi at mag-focus sa pagupo ng tuwid na may maliit na unan para sa suporta sa likod. Sa loob ng 6 na linggo, gumaan ang kanyang mga sintomas. Naramdaman niyang mas magaan at mas may kontrol sa kanyang pantog. Lahat mula sa mas maraming paggalaw at mas mahusay na pag-upo. Ang itinuturo sa atin ng sikretong ito ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang inyong pelvic floor ay tumutugon sa kung paano kayo namumuhay, hindi lamang sa ginagawa ninyo sa loob ng 5 minutong ehersisyo. At ang pag-upo, kahit gaano pa ito, mukhang simple, ay maaring isa sa mga pinakahindi napapansing panganib sa modernong pagtanda. Hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong buhay. Gumawa lang ng maliliit na hakbang, literal. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan at gayon din ang inyong pelvic floor. At habang pinag-uusapan natin ang mga kasangkapan para sa paggaling, merong isang lugar na madalas na binabalingan ng mga kababaihan kapag nagsisimula na silang makaramdam ng mga sintomas, mga supplement. Ngunit sa dami ng mga tableta sa merkado, paano ninyo malalaman kung alin ang talagang epektibo? Ang susunod na sikreto ay nagsisiwalat kung ano mismo ang hahanapin at kung ano ang iiwasan bago kayo mag-aksaya ng isa pang piso o isa pang taon. Sekreto na stack, epektibo ang mga pelvic health supplement. Pero kung naglalaman lamang ito ng mga sangkap na ito, kung pumasok kayo sa isang botika o nag-scroll sa mga health website, kamakailan malamang ay napansin ninyo ang pagdagsa ng mga supplement para sa kalusugan ng kababaihan. Nakahilera sa mga estante ang mga bote na nangangako ng kontrol sa pantog ginhawa sa menopause at kabuuang proteksyon sa pelvic. Malakas ang marketing, matapang ang mga pahayag, at maaaring mataas ang presyo. Kaya hindi nakapagtataka na maraming kababaihan ang nagdududa o mas masahol pa nalilito. Talaga bang gumagana ang mga supplement na ito o sayang lang sa pera? Ang sagot ay parehong mas simple at mas komplikado kaysa sa gustong ipaniwala sa inyo ng karamihan sa mga kumpanya. Oo, ang ilang mga supplement ay talagang makakatulong sa kalusugan ng pelvic. Nakita ko na silang nakatulong na mapabuti ang kontrol sa pantugbawasan, ang dalas ng pag-ihi at suportahan ang integridad ng tissue. Ngunit narito ang susi, gumagana lamang ang mga ito kung naglalaman ng tamang sangkap sa tamang dami at suportado ng tunay na pananaliksik. At sa kasamaang palad, karamihan sa mga over-the-counter na option ay hindi nakakatugon sa mga pamantayang yon. Isa sa pinaka-epektibong sangkap para sa kalusugan ng kalamnan ay ang magnesium. Maraming kababaihan ang kulang sa mahalagang mineral na ito na may mahalagang papel sa paggana ng kalamnan. Para sa pelvic floor, ang magnesium ay maaaring makatulong na pakalmahin ng isang sobrang aktibo o kumikibot na kalamnan ng pantog na binabawasan ng palaging pakiramdam ng pagmamadaling umihi. Nakakatulong din ito sa mga kalamnan na mag-relax ng maayos na kasing halaga ng pagpapalakas sa kanila. Ang isa pang makapangyarihang sangkap ay ang collagen. Ang inyong pelvic floor ay binubuo ng parehong kalamnan at connective tissue. Ang collagen ang pangunahing protina sa tissue na yon na nagbibigay dito ng lakas at pagkalastiko. Habang tayo ay tumatanda at bumababa ang estrogen, bumabagal ang produksyon ng collagen ng ating katawan. Ang pag-supplement ng mataas na kalidad na collagen peptides
ay maaaring magbigay ng mga hilaw na materyales na kailangan ng inyong katawan upang matulungan na mapanatili at maayos ang mga mahahalagang sumusuportang tissue na ito. Ang iba pang mga nakakatulong na sangkap ay kasama ang vitamin D na mahalaga para sa lakas ng kalamnan sa buong katawan, kabilang ang pelvic floor at ilang mga botanical extract tulad ng langis mula sa buto ng kalabasa na pinag-aralan para sa kakayahan nitong suportahan ang paggana ng pantog at pakalmahin ang isang sobrang aktibong pantog. Ang problema ay karamihan sa mga supplement ay alinman sa nilalaktawan ang mga sangkap na ito o isinasama ang mga ito sa mga halagang napakaliit para magkaroon ng epekto. Ang ilang mga brand ay nagdaragdag ng dos-dosenang mga filler, umaasa na magmukhang kahanga-hanga ang label, ngunit ang aktwal na formula ay kulang sa dosis at hindi epektibo. Ang iba ay gumagamit ng mga luma, ng pananaliksik o nanghihiram ng mga pag-aaral mula sa mga hindi kaugnay na kondisyon para magmukhang mas kapani-paniwala ang kanilang produkto. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, kung ito ay mukhang napakaganda para maging totoo karaniwan, ay ganoon nga. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na tumingin ng higit pa sa packaging. Basahin ang label, suriin ang mga dosage, hanapin ang third-party testing, at kung hindi malinaw na ipinapaliwanag ng kumpanya kung ano ang nasa kanilang produkto at bakit ito gumagana lumipat na, karapat-dapat kayo sa transparency, lalo na pagdating sa inyong kalusugan. At hindi ang mga supplement ay hindi isang magic bullet. Pinakamahusay silang gumagana bilang bahagi ng isang mas malaking plano, kasabay ng isang malusog na dieta, matalinong paggalaw, tamang hydration, at mga partikular na ehersisyo. Ngunit kapag pinili ng matalino, maaari silang gumanap ng isang sumusuportang papel sa pagbabawas ng pelvic discomfort at pagpapabuti ng pang-araw-araw na kalidad ng buhay. Nakita ko na ang mga kababaihan na naibalik ang kanilang kumpiyansa at naramdaman na mas may kontrol. Lahat ng walang mga diresetang gamot. Kaya kung isinasaalang-alang ninyo ang isang supplement, huwag lang kunin ang pinakamakintab na bote. Maging intensyonal. Alamin kung ano ang kailangan ng inyong katawan at hanapin ang mga sangkap na napatunayang naghahatid nito. Ngayon, habang marami tayong tinalakay tungkol sa pisikal na bahagi ng pelvic health, kung ano ang kinakain, kung ano ang iniinom, kung paano kumikilos, mayroon pang isang huling sekreto na tumatama sa isang mas malalim na antas. Hindi ito tungkol sa gamot. Hindi ito tungkol sa ehersisyo. Ito ay isang bagay na halos hindi binabanggit ng mga doktor. Ngunit maaaring ito ang nakatagong puwersa na nagpapalala sa inyong mga sintomas nang hindi ninyo nalalaman. Sekretong dulce ang tahimik na tagasira, emosyonal na stress at kalungkutan kapag iniisip ng mga kababaihan kung ano ang nakakasakit sa kanilang pelvic floor, karaniwan nilang iniisip ang panganganak, menopause o edad. Marahil ay isinasaalang-alang nila ang kanilang timbang, kung gaano kadalas sila nag-e-ehersisyo o kung sapat ba ang kanilang iniinom na tubig. Ngunit halos walang nagsasalita tungkol sa pinakahindi nakikita at pinakahindi napapansing banta. Sa lahat palagi ang emosyonal na stress at kalungkutan. At gayunpaman, nakita ko na ang tahimik na tagasirang ito na gumawa ng mas maraming pinsala sa kalusugan ng isang babae kaysa sa anumang masamang pagkain o pinalampas na appointment sa doktor. Ang totoo, hindi hinihiwalay ng inyong katawan ang emosyonal na sakit sa pisikal na pagod. Kapag nabubuhay kayo sa stress, maging mula sa kalungkutan, pag-iisa problemang pinansyal o simpleng mabigat na katahimikan ng isang bahay na walang laman, nagpapadala ito ng mga senyales sa buong sistema ninyo. Nagiging sobrang aktibo ang inyong nervous system, tumaas ang inyong cortisol levels, dumadami ang pamamaga, at higit sa lahat, naninikip ang mga kalamnan ng inyong pelvic floor, humihina ang inyong immune system.
At oo, ang inyong pantog ang nagbabayad ng presyo. Nakakita ako ng mga babae na namuhay ng aktibo, malusog na pamumuhay. Kumain ng tama, naglalakad araw-araw, ginagawa ang kanilang mga ehersisyo. Ngunit nagdurusa pa rin sa lumalalang mga sintomas sa pelvic, tulad ng madalas na pag-ihi at maging sakit. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila bumubuti. At nang kami ay umupo at nag-usap, naging malinaw na mayroon silang dinadalang malalim na emosyonal na bigat. Isang asawa ang pumanaw. Lumipat na ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga araw ay tahimik, minsan ay masyadong tahimik, at hindi sila tapat na nagsalita sa sinuman tungkol sa kung gaano sila kalungkot. Nakikita ninyo ang pelvic floor ay hindi lamang tumutugon sa mga pisikal na puwersa. Ito ay tumutugon sa kabuuang kapaligiran ng inyong buhay. Ito ay isang bahagi kung saan maraming kababaihan ang hindi namamalayang nag-iipon ng tensyon. Kapag nasa ilalim kayo ng palagiang emosyonal na presyo ng inyong katawan, ay pumapasok sa isang uri ng panloob na lockdown. Naninikip ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor, bumabagal ang daloy ng dugo, bumabagal ang paggaling, at sa paglipas ng panahon, ang mga epektong ito ay naiipon. Hindi nagkataon na napakaraming kababaihan ang nagsisimulang makaranas ng mga problema sa pantog sa mga taon, kasunod ng malalaking emosyonal na pagbabago, pagkawala, pagreretiro, paglipat ng tirahan, o kahit na ang pagtatapos ng mga pangmatagalang relasyon. Ngunit may magandang balita. Hindi tulad ng edad o genetics, ang emosyonal na pag-iisa ay isang bagay na maaari ninyong tugunan. At ang paggawa nito ay hindi laging nangangailangan ng isang therapist o gamot, bagaman makakatulong ang mga iyon. Minsan nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng isang tawag sa telepono, pagsali sa isang book club, pagboboluntaryo, pakikipagkita sa isang kaibigan, para sa kape, pakikipag-usap sa inyong asawa o kapitbahay, o sa wakas ay pagsasabi ng malakas kung ano ang matagal ninyong kinimkim. Ang mga babaeng nakita kong lubos na gumaling ay hindi lamang ang mga gumagawa ng tamang ehersisyo o sumusunod sa bawat payo sa kalusugan. Sila ang mga nananatiling konektado, nananatiling kasangkot, na nagpapanatili ng isang layunin sa buhay kahit na nagbago na ito. Dahil ang layunin ay isang makapangyarihang gamot. Kapag gumising kayo na alam ninyong may umaasa sa inyo, kapag tumawa kayo, kasama ang isang kaibigan o tumulong sa isang nangangailangan, napapansin ito ng inyong katawan. Kumakalma ang inyong isip, nagre-relax. Ang inyong mga kalamnan lumalakas, ang inyong immune system, at oo, tumutugon din ang inyong pelvic floor. Ang sikretong ito ay mahirap sukatin sa pamamagitan ng mga pagsusuri o scan. Hindi ito lalabas sa inyong medical chart, ngunit ito ay totoo at ito ay mahalaga. At kung ginagawa ninyo na ang lahat ng tama at pakiramdam pa rin ninyo, ay may kulang, maaaring ito ang piraso na hindi napansin. Ngayon, matapos marinig ang lahat ng 7 sikretong ito, maaaring nagtataka kayo kung paano ito pagsasama-samahin. Ano ang kabuuang larawan? Ano ang pinakamahusay na susunod na hakbang para sa isang babae na nais protektahan ang kanyang kalusugan, bawiin ang kanyang lakas at manatiling malakas sa mga darating na taon? Pangwakas na kaisipan. Ang kapangyarihang magbago ay nasa inyo pa rin. Kung umabot kayo hanggang dito, isang bagay ang sinasabi nito sa akin: nagmamalasakit kayo. Nagmamalasakit kayo sa inyong katawan, sa inyong kalusugan, sa inyong kalayaan, at sa buhay na naghihintay pa sa inyo. At iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Napakaraming kababaihan ang nagbubulag-bulagan sa mga senyales na ibinibigay ng kanilang katawan, umaasa na mawawala na lang ang mga problema. Ngunit hindi ninyo iyon ginagawa. Natututo kayo. Hinaharap ninyo ang katotohanan. At iyan ay naglalagay sa inyo ng milya-milya ang layo mula sa kung saan nagsisimula ang karamihan sa mga babae sa inyong edad. Bigyan natin ng sandali upang balikan ang inyong natutunan. Una, natuklasan ninyo na ang mga problema sa pelvic
ay higit pa sa kanser. Unti-unti nitong sinisira ang inyong kalidad ng buhay, ang inyong tulog kumpiyansa, ang kakayahang mag-enjoy sa mga simpleng bagay, bago pa man ito magbanta sa inyong buhay. At bihirang dumating ito ng sabay-sabay. Kadalasan ang pinsala ay dahan-dahang nabubuo tahimik at nagsisimula bago pa man ninyo maramdaman ang unang sintomas. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na maunawaan ang maagang pagtanda ng pelvic floor. Ang pag-iwas ay hindi lamang isang salita. Ito ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo. Natututunan din ninyo na ang isang normal na pap smear habang mahalaga ay hindi isang buong diagnosis ng inyong pelvic health. Ito ay isang snapshot, hindi isang buong kwento. At kung hindi pakikinggan ang inyong mga sintomas at pamumuhay, maaari itong makalito kasing dali ng pagbibigay impormasyon. Mula doon nakita ninyo kung paano ang inyong tiyan o ang inyong digestive system ay maaring direktang makaapekto sa inyong pelvic floor. Ang palagiang pagtitibi at pamamaga ay maaring magpahina sa sistema ng suporta ng inyong katawan mula sa loob. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang paggalaw o ang kakulangan nito. Ang sobrang tagal na pag-upo araw-araw ay nagpapahintulot sa inyong mga sumusuportang core at glute muscles na humina na naglalagay ng mas maraming bigat sa pelvic floor. Ang pagtayo pag-unat at simpleng pang-araw-araw na paggalaw ay hindi lamang mabuti para sa inyong puso at likod. Mahalaga rin ang mga ito para sa inyong pelvic health. Dumako tayo sa mga supplement at nalaman ninyo ang katotohanan. Maaari silang gumana, ngunit kung naglalaman lamang sila ng mga sangkap na suportado ng klinikal na pag-aaral tulad ng magnesium at collagen sa makabuluhang dosis. Walang magic pills, walang agarang solusyon, kundi tunay natural na suporta kapag ginamit ng tama. Sa wakas, inalis natin ang takip sa itinuturing kong pinaka-hindi napapansing salik sa lahat emosyonal na stress at kalungkutan. Alam na ninyo ngayon na kung ano ang nangyayari sa inyong puso at isipan ay maaring lumabas sa inyong katawan bilang tensyon sa pelvic. Ang pag-iisa ay nagpapahigpit sa mga kalamnan, nagpapabagal sa paggaling, at nagpapanatili sa inyong nervous system sa alanganin. Ngunit ang koneksyon, tawanan at layunin ay nakakatulong na maibalik ang balanse. Hindi lamang sila mabuti para sa inyong espiritu, gamot sila para sa inyong buong sistema. Kaya narito ang nais kong iwan sa inyo, hindi po kayo walang kapangyarihan, hindi kayo masyadong matanda, masyadong huli, o masyadong malayo na. Kayo man ay 60, 70 o 85, ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa kung ano ang ibinibigay ninyo dito. Nakikinig ang inyong pelvic floor, at bawat maliit na pagbabago na ginagawa ninyo, mas maraming paggalaw, mas mahusay na pagkain, mas maraming fiber, mas maraming pakikipag-usap, mga particular na ehersisyo, mas malalim na tulog, ay naiipon. Ang pinakamalungkot na mga kwentong narinig ko sa paglipas ng mga taon ay hindi tungkol sa sakit. Ang mga ito ay tungkol sa pagsisisi. Mga babaeng nagsabi sa akin kung nalaman ko lang sana ng mas maaga. Mga babaeng nanatiling tahimik, naghintay ng masyadong matagal o sumuko bago subukan. Ngunit hindi iyan ang inyong kwento. Hindi kong pipiliin ninyong maging iba. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa lahat ng aking mga taon sa pagsasanay. Ang inyong kalusugan, ang inyong pinakadakilang yaman at ang panahon para mamuhunan dito ay laging ang ngayon. Huwag maghintay ng krisis para gumawa ng mga pagbabago. Yakapin ang kapangyarihan ng pag-iwas at proaktibong pangangalaga. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng mga pagpipilian na nagpaparangal sa inyong katawan at sa inyong hinaharap. Gamitin ang inyong natutunan at kumilos. Makipag-usap sa inyong doktor o sa isang pelvic floor physical therapist. Kung naging kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring i-click ang subscribe button na yon at itap ang notification bell
Para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na health insights, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapatid mahal sa buhay, sino mang babae sa inyong buhay na maaring makinabang sa kaalamang ito. At pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam sa akin kung ano ang tumatak sa inyo o kung mayroon kayong mga katanungan. Ang inyong pakikilahok ay nakakatulong sa amin na bumuo ng isang mas malakas at mas malusog na komunidad. Ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Hindi kung patuloy kayong lalaban para sa kanila. Mayroon pa kayong oras at mayroon pa kayong mga pagpipilian. At iyan higit sa anupaman ang tunay na sekreto sa pangmatagalang kalusugan.